Nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tila umano'y may coordinated, orchestrated at calibrated na galaw para patalsikin ang administrasyon. Matapos lumabas ang mga video ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at nang makatanggap siya ng mga text na nag-uudyok na sumali siya sa isang civilian military junta. Sa inilabas na mga video ni Ko, inakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos na nagpasok umano ng 100 billion pesos na proyekto sa 2025 national budget. Ilang araw matapos nito, nagrally ang Iglesia ni Cristo noong November 16 at 17 kung saan si Senator Amy Marcos ay nagparatang na gumagamit umano ng droga ang Pangulo, First Lady Liza at ang kanilang anak na si Sandro na agad namang itinanggi ng First Family. Ayon kay Lacson, pagkatapos ng mga alegasyon ni Ko ay sunod-sunod siyang nakatanggap ng mensahe mula sa retired military at police officials na nag-eengganyo sa kanya na sumama sa junta. Tinanggihan niya ito at iginiit na labag sa konstitusyon ng ganitong hakbang. Dagdag pa nito, may mga partisan group na nagtutulak ng total reset, isang panukalang palitan ng Pangulo at Vice Presidente nang hindi sinusunod ang constitutional line of succession. Samantala, nagbabala si Senate President Tito Soto na maaaring maging banana republic ang Pilipinas kung manaig ang mob rule at military adventurism at iginiit na rule of law at due process ang kailangan para sa tunay na pag-unlad.